Double B, Balitang Tama, Balitang Totoo. Isang minuto. Dito po sa Luzon, Quezon at buong Kapuluan, isang minuto po makalipas ang alas 4 ng umaga. Balitang balita sa Double B. Aarangkada na. Mga bago at mahalagang mga balita sa loob at labas ng bansa. Balitang balita sa Double B. Kasama si Manny Vargas. Balitang balita sa Double B. Kasama si Manny Vargas. Ay mga kapuso, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po yung lingkod, Manny Vargas, para po sa Balitang Balita sa Double B po araw na ito ng Huwebes. At ngayon nga po ay ika-11 na. Yan na, sa buwan po ng Hunyo taong 2026. Paalala po pala bukas sa mga lalabas po ng kanilang mga tirahan, kanilang mga bahay, magpupuntahan po sa iba't ibang mga lugar para makapagpahinga dahil bukas po ay pista opisyal. Ayan ha. Suspendido po ang number coding scheme mga kapuso dito po sa Metro Manila. Bukas po yan, June 12, hindi po ngayong araw para magkalinawan. Ito po'y bahagi ng pagunita sa araw po ng Kalayaan o Independence Day na isa pong regular na holiday. Ayan ha. At sa mga may pasok po, 100% po ng kapangyarihan, hindi, ng nagdagsahod. Yan po ang inyong matatanggap mga kapuso. Sabi nitong isa, sana all. Yun nga, sana all. Automatic po ang sinususpendihan ang number coding tuwing regular holiday at special non-working holiday mga kapuso. Pero syempre, ang payo po ng mga otoridad, lalo na ng MMDA, ay planuhin po ninyo ang inyong pong mga lakad para hindi naman masayang. Lalo't asahan na po natin yung pagbagal po ng usad ng mga sasakyan kapag bumuhos ng lahat para makapamasyal lalo't Biyernes. Marami ang mga mag-out of town. Ayan ha. Yakang-yaka naman ang presyo ng produktong petrolyo eh. Ay teka, marami po mga balita ang ating papasadahan mga kapuso. Kaya naman, tara na. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. At para sa ulo ng mga balita sa ating pong Balitang Balita sa Double B ngayong pong araw nito ng Huwebes mga kapuso, muli po 11 sa buwan ng Hunyo. Ako po yung lingkod, Manny Vargas. Pangunahin po sa ating mga balitaan, bilang ng mga napaulat na nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, umakyat pa sa 47 batay sa pinakahuling datos ng Office of Civil Defense. Balitang Balita sa Double B. Lalawigan ng Sarangani, bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental, isinailalim sa state of calamity. Price freeze sa mga pangunahing bilihin ipinatutupad na sa ilang lugar sa Mindanao na nasa ilalim ng state of calamity. Balitang Balita sa Double B. Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte magkahiwalay na bumisita at nagpaabot ng tulong sa mga apektado ng malakas na lindol sa Jensan at Sarangani. Tulong para sa mga magsasaka at mga isda na apektado ng pag-inig, tiniyak naman ng Department of Agriculture. Balitang Balita sa Double B. Petisyong inihain ng isang guro para ideklarang balido ang quorum sa Senado noong June 3, ibinasura ng Korte Suprema. Balitang Balita sa Double B. Bilang naman ng boto sa paggagawad ng hatol ng impeachment court kay Vice President Duterte, hindi maapektuhan ang kinikwestyong quorum sa Senado ayon kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Balitang Balita sa Double B. NBI, inatasan na ng Department of Justice para imbestigahan ang pagkamatay ng dalawang basketballista ng Ateneo de Manila University. Kampo ng isa sa nasawi na si Rene Baterbonia, hihiling sa DOJ ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin. Balitang Balita sa Double B. Diplomatic protest inihain naman ng Department of Foreign Affairs laban sa China kaugnay ng floating platform na inilagay nila sa Bajo de Masinloc. Balitang Balita sa Double B. At isang babaeng estudyante sa Talisay City, Negros Occidental nakuhanan ng drug paraphernalia at patalim sa loob ng paaralan nitong Lunes, unang araw ng balik eskwela. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Bantay Panahon! Siyempre mga kapuso, unahin po natin ating mga balitaan. May kinalaman po sa lagay ng panahon. Southwest monsuno hanging habagat ang nakakaapekto po sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Dulot ng habagat ang Ilocos Region, Batanes at Babuyan Islands ay makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkulog-pagkidlat. Habang ang Metro Manila at natitirang bahagi po ng bansa ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong pagulan o pagkulog-pagkidlat dulot ng localized thunderstorms.
Bantay Panahon! Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Sa oras po nating alas 4:06 ng umaga, umakyat na sa 47 ang bilang ng mga napaulat na nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao noong Lunes. Yan naman ang sinabi ni Juni Castillo, tagapagsalita ng Office of Civil Defense, batay sa pinakuling datos na kanilang nakalap hanggang kahapon. Nasa 630 naman ang bilang ng mga napaulat na sugatan at 17 ang patuloy pang hinahanap. Tinatayang 35,000 pamilya o katumbas po yan ng 181,000 na individual ang apektado ng lindol. Aabot naman sa 2,700 ang bilang ng mga napinsalang bahay kung saan mahigit 500 ang tinatawag na totally damaged. Samantala, sa datos ng Bureau of Fire Protection, umabot sa 53 ang nasawi sa lindol sa Mindanao. Ayon kay BFP spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo, batay na rin ito sa bilang ng mga labi na nakuha at naiparating sa kanilang Emergency Operations Center. Ang mga nakuhang katawan ay mula sa Region 11 at 12 pero ang ilan dito ay for validation at inaalam pa ang pagkakakilanlan. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Isinailalim naman na sa state of calamity ang buong Sarangani dahil sa matinding pinsalang dulot ng malakas na lindol noong Lunes. Sa bayan ng Glan, mayroong 20 bahay sa gilid ng bundok ang lubang napinsala dahil sa lindol, kaya't sa gilid umano ng highway natutulog ang ilang pamilya. Problema rin nila ngayon ay kung saan sila kukuha ng tubig at pagkain. Tiniyak naman ni Glan Sarangani Vice Mayor Victor James Yap Jr. ang pagpapaabot ng tulong sa maapektadong pamilya, bagaman aminado siyang pahirapan ang paghahatid ng tulong dulot ng mga sirang kalsada. Sa isang banda, puspusa ng clearing operations at pagkukumpuni sa ilang bayan sa lalawigan para maayos na ang mga napinsalang lugar at mga tulay. Nadadaanan na rin ang Sapu-Masla Bridge sa bayan ng Malapatan. Samantala, isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental, bunsod ng epekto ng lindol. Marami kasi umunong barangay sa naturang bayan ang naapektuhan at maraming kalsada rin ang napinsala. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Ipinatutupad ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa General Santos City matapos na isailalim sa state of calamity ang lungsod. Ang price freeze ay epektibo mula June 8 hanggang Agosto 7 ng taong kasalukuyan. Batay sa listahang inilabas ng Department of Trade and Industry, General Santos City Satellite Office, saklaw ng price freeze ang lahat ng mahalagang bilihin kabilang ang bigas, dilatang paninda, tinapay, tubig, gatas, itlog, asukal, kape, noodles at iba pa. Samantala, epektibo na rin ang price freeze sa LPG o liquefied petroleum gas na 11 kilograms pababa at kerosene products sa ilang lugar sa Mindanao. Ayon sa Department of Energy, partikular ito sa mga bayan ng Glan sa Sarangani sa lungsod ng General Santos sa South Cotabato. Epektibo po ang price freeze sa Glan Sarangani simula June 9 hanggang June 24, habang June 9 hanggang June 23 naman sa General Santos City. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Nagpaabot ng tig 50,000 pisong tulong pinansyal si Pangulong Bongbong Marcos sa mga naulilang pamilya sa General Santos City. Yan ay kasabay ng kanyang pagbisita sa lungsod para inspeksyonin ang napinsalang gusali sa St. Elizabeth Hospital at ilang paaralan. 100 milyong piso naman ang ibinigay ng Pangulo sa lokal na pamalaan ng Gensan para sa rehabilitasyon. Bukod dito, pinasisiguro rin ng Pangulo sa mga otoridad na isaayos ang mga napinsalang daanan para mapabilis ang paghahatid ng serbisyo sa mga apektadong lugar sa lalawigan. We are also working to very quickly open lahat ng mga daanan para kung kahit saan makapasok na yung mga sasakyan natin, magdala ng tulong, mag-ayos ng mga electricity, ng mga water system at mabilis na ang pagdala ng serbisyo. Tinig po yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, bumisita rin si Vice President Sara Duterte sa mga biktima ng lindol sa Gensan at Sarangani. Namahagi ng hot meals ang Office of the Vice President para sa mga first responder at rescuer. Nakiramay din ang Pangalawang Pangulo sa mga namatayan. Pinaabot ko din yung mensahe na hindi natin alam kung kailan mangyayari ang lindol, no? Wala siyang warning. Kaya ang pinaka mabisa na paghahanda panlaban na magawa natin ay yung paghahanda natin na kung ano yung dapat natin gawin kung nandyan na yung lindol.
Yan po ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Makatatanggap ng tulong ang mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, partikular na sa lalawigan ng Sarangani. Ayon sa DA o Department of Agriculture, may nakahanda ng agricultural inputs gaya ng halos 30,000 bag ng palay o punla ng palay, mahigit 20,000 bag ng buto ng mais at iba pang binhi, gayon din ang mga abono. Mayroon ding 1,200 bag ng bigas na ilalabas ang National Food Authority sa pamagitan ng DSWD. Dagdag pa ng kagawaran, mayroong 810,000 na livestock, animals at inputs, habang nasa 23.68 million pesos ang halaga ng fingerlings ng tilapia at iba pang isda, kasama na ang fishing gears at parapernalya. Maaari rin pong mangutang ng 20,000 o 25,000 pesos mula sa Survival and Recovery or Sure Loan Program ng Agricultural Credit Policy Council na maaring bayaran sa loob ng 3 taon ng walang interes. Ayon pa sa DA, may indemnification para sa maapektadong magsasaka sa pamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation at Quick Response Fund para sa rehabilitasyon at pagbangon ng mga tinamaan ng lindol. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Kinansela naman ng Philippine Airlines ang lahat ng biyahe nila na patungo at manggagaling sa Jensan mula ngayong araw June 11 hanggang sa June 14. Kasunod ito ng pansamantalang suspensyon ng CAAP o Civil Aviation Authority of the Philippines sa operasyon ng naturang airport bunsod ng tinamong pinsala dahil sa lindol. Batay sa abiso ng PAL, kabilang sa mga kansilado ang biyahe ay ang PR 453, 454 na Manila Jensan, Manila. Ang PR 2455 at 2456 na Manila Jensan, Manila. Ang PR 2339 at 2340. Gayon din ang PR 2357 at 2358 na kapwa po biyaheng Cebu, Jensan, Cebu. Ayon pa sa PAL, ang mga apektadong pasahero ay maaring mag-rebook ng kanilang flight. I-reroute ito patungong Davao ng libre, i-convert ang nakansilang ticket sa travel credit o kaya ay mag-request ng full refund ng walang penalty. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Sa iba pang mga balita mga kapuso, gusto pang palawigin ng 30 araw ng Department of Agriculture ang ipinatutupad na 50 pesos kada kilong price cap sa imported na bigas. Pero ayon kay Agriculture Assistant Secretary Willie Ann Angsi, pag-uusapan pa ito sa National Price Coordinating Council na siyang magbibigay ng opisyal na rekomendasyon sa Pangulo. DA is only recommendatory. It will still be up to the NPCC, the National Price Coordinating Council, to recommend to the President. Gusto talaga natin magkaroon ng basically fighting chance yung ating local rice. So para rin talagang ma-regulate natin yung itong pumapasok ng mga imported. Sa ngayon, 80% umano ng mga retailers sa Metro Manila ang nakasusunod sa 50% o 50 pesos na price. 50 pesos na price cap sa imported na bigas. Gayunman, ilang rice retailers sa Guadalupe Market sa Makati ang umaaray dahil halos wala na umano silang kinikita. Halos wala kaming kinikita sa imported na rice. Kasi po may price control. Maliit lang po ma'am. Halos wala po kaming tubo. Nakikiusap kami, sana naman po ma'am huwag nang i-extend. Kasi isa pa po ma'am, yung local rice namin talaga hindi po nagalaw. Kawawa naman po yung mga farmers. Kasi ang tubo lang namin talagang kaunti. Ang dami namin, lalo ito private. Siyempre, ang bayad ng pwesto, katulong, pagkain, lahat magbigay sila ng mas mababang presyo. Magiging, kumbaga sa alternative. Taasan ng konti. Leche 50, 55. Pwede, mag-extend sila. Tinig po yan ang ilang nagtitinda ng bigas sa Guadalupe Market sa Makati City. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Tumaas naman ang presyo ng ilang pangunahing bilihin gaya po ng delatang sardinas. Ayon sa Department of Trade and Industry, tumaas ng nasa 50 sentimo hanggang 6 na piso ang presyo ng delatang sardinas, depende po sa brand. Paliwanag ni Trade Secretary Maria Cristina Roque, bunsod pa rin ito ng mataas na presyo ng langis. Wala naman umanong inaasahang pagtaas sa presyo ng ilang pang pangunahing bilihin gaya ng delatang karne, tinapay at noodles. May mga ibang industries that really are heavily using diesel, especially those that yung sa sardinas, because their fishing boats use diesel, and then from of course after this they bring it back to the plant. We've had no price increase for the longest time, and then nagka-price increase lang itong because of the Middle East crisis. But we try to keep it as low as possible. Yan po ang tinig ni Trade Secretary Maria Cristina Roque.
Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Paiimbestigahan ni Senador Bam Aquino ang mabagal na pagpapatupad ng 67 billion pesos na pondo para sa pagpapatayo ng 25,000 silid-aralan sa buong bansa. Ayon sa senador na chairperson ng Senate Committee on Basic Education, layo nitong makatugon sa krisis sa edukasyon sa bansa, partikular na sa kakulangan ng mga silid-aralan. Sa kabila ng malaking pondong inilaan sa ilalim ng 1.34 trillion budget sa edukasyon, sinabi ni Aquino na hindi pa rin nagsisimula ang pagtatayo ng mga classroom kahit papalapit na ang tagulan na nagdudulot ng pangamba sa posibleng pagkaantala ng pagpapatupad ng proyekto. Nanawagan naman si Aquino sa gobyerno, madaliin ang paglalabas ng pondo para sa pagsaayos ng mga silid-aralan sa mga lugar na napinsala ng malakas na lindol nitong Lunes sa Mindanao. Ayon sa DepEd, mahigit 1,000 classrooms ang nasira ng lindol sa nasabing lugar. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Sa iba pa pong mga balita mga kapuso, ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon ng isang guro na idineklarang valid ang quorum. Noong naideklara na valid ang quorum ng 12 senador noong June 3 sa desisyon na inilabas ng Supreme Court en banc, ibinasura ang petisyon ng guro na si John Barry Tayam dahil sa kawalan ng tinatawag na legal standing. Ayon sa korte, hindi napatunayan ni Tayam na mayroong direktang epekto sa kanya ang mga aksyon na kanyang kinukwestiyon. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Kumpiyansa naman si Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na hindi maapektuhan ng kinukwestiyong quorum sa Senado ang bilang ng boto sa paggagawad ng hatol ng impeachment court kay Vice President Sara Duterte. Yan ang tugon ni Gatchalian sa babala ni Senador Alan Peter Cayetano na baka dalhin sa impeachment trial at pati sa charter change ang ginawa ng Gatchalian faction o ng majority bloc na pagbabago sa bilang ng mga senador na makabuo ng quorum sa sesyon. Ayon sa senador, susundin nila ang 1987 Constitution na 16 ang conviction threshold o boto para sa paggagawad ng hatol na guilty kahit ilan pa ang senador na sisipot o lalahok sa impeachment trial. Tinukoy ng senador ang nakasaad sa Article 11, Section 3, Paragraph 6 ng Konstitusyon na nagsasabing walang makoconvict sa impeachment trial nang walang boto ng 2/3 ng 24 na senador na katumbas ng 16 na boto. Nanindigan din si Gatchalian na nakabuo sila ng quorum ng magdaos ng plenary session noong June 3 kung saan nila tinanggal bilang Senate President si Cayetano. Samantala, nag-issue na umano ang senador ng kautusan para idaos sa June 18 ang pre-trial conference kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Duterte. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Samantala mga kapuso, bago tayo magtungo sa iba pang mga balitang may kinalaman po sa mataas na kapulungan ng Kongreso, labas muna tayo ng ating himbilan. Abay, meron pong 3 high-value drug suspects arestado sa isang buy-bust operation sa Pampanga. Alamin nga natin gaano karami at anong klase po ng mga ipinagbabawal na gamot ang nakumpiska ng mga otoridad. Detalye po magmumula kay Mark Makalalad. Barkado, magandang umaga. Para umaga, Manny, huli sa kinasang buy-bust operation ng 3 high-value drug suspects sa Barangay del Pilar, San Fernando City, Pampanga kahapon. Sa report ng Police Regional Officer, inasamsam sa operasyon natin ang 4 na kilo ng hinihinala sabu na nagkakalaga ng 27.2 million pesos at may 2 kilo ng hinihinala cocaine na may halagang 11.3 million pesos. Narecover din ng mga otoridad ang 900,000 pesos na buy-bust money, cellphone, ID, digital weighing scale at iba pang gamit sa illegal transaksyon. Nasa kusidiyan ng Camp Olivar sa Pampanga mga suspect na nakaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive and Dangerous Drugs Act of 2002. Pinuring naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nagdatis Jr. ang pagkakaresto sa 3 high-value drug suspect. Ako si Mark Makalalad ng GMA Super Radio, ECWB, Balitang Totoo. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Maraming salamat sa iyo, Markado. Balik tayo sa mga balita po tungkol sa Senado. Pinagtibay ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang kanyang administrative control sa mataas na kapulungan sa pamamagitan niyan ng pagpirma niya sa payroll at mga dokumento para sa sweldo at benepisyo ng mahigit 2,000 empleyado ng Senado. Ayon kay Gatchalian, walang dahilan para maantala ang pagbibigay ng sweldo at benepisyo ng mga kawani ng Senado sa kabila ng issue sa liderato. Inaprubahan din ng Senador ang promosyon ng ilang Senate employee. Anya, ipinatutupad din ng Senado ang kanyang memo na nag-aatas na magpatupad ng work from home arrangement para sa mga kawani. Bukod dito, sinabi rin ni Gatchalian na ang kanilang grupo ang kausap ng Kamara kaugnay ng paghanda sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Samantala, tinanggihan naman ng senador ang mungkahi ni Senador Alan Peter Cayetano na silang dalawa ang maging signatory sa lahat ng dokumento para sa operasyon ng Senado at ng impeachment court. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Bantay Panahon! Ay mga kapuso, ngayon po pala ay special non-working day din sa lalawigan po ng Rizal para po yan sa pagdiriwang ng kanilang ika-125 founding anniversary. Alamin nga natin, magiging maulan ba? Magiging mainit ba ang panahon po ngayong araw na ito ng Huwebes kung saan ay wala rin pong pasok dyan po sa lalawigan ng Rizal. At tanong na rin natin kay Ms. Lian, bakit ang alinsangan kaaga-aga? Madaling araw pa lang kanina. Ay nako, pag naglakad ka, pawis na agad ang iyong aabutin. Ms. Lian Loreto ng Pag-asa, magandang umaga po sa inyo. Good morning po Sir Manny at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. So ngayong araw nga po, humihina nga po itong ating habagat. So ina-expect nga po natin malaking bahagi po ng ating bansa magiging mainit at maalinsangan po. So expect po natin even ngayong umaga ay posible na nga po tayong pawisan, no? Ngunit dito naman po sa area ng Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands, meron pa rin naman po tayong mga kalat-kalat na mga pag-ulan at maulap na panahon dahil ito na lang po yung mga area sa ngayon na naaapektuhan itong habagat. Ngunit kailangan lamang po natin maintindihan, no, dahil posible pa rin po yung mga thunderstorm activities at dahil po sa mga thunderstorms na iyon, maaari pa rin po tayo makaranas ng mga biglaang buhos ng ulan na maaari pa rin magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Other than that, wala naman po tayong ibang weather system na binabantayan, no, na magdadala ng severe effects sa ating bansa. Yan lamang po ang latest. Ay, Ms. Lian. Yes po. Oo, pasensya na. Alam ko, nasabi mo na. Pero papa-emphasize ko lang, bakit madaling araw pa lang ang alinsangan na, tag-ulan na tayo? Ito ba yung mga dapat na rin asahan natin? Alam ko na, itanong ko na ito kahapon, pero ito ba yung mga dapat nating asahan at pwedeng mas matindi pa pag nagsimula yung epekto ng El Nino? O ito ay panimula ng mga aasahan natin kapag may El Nino na tayo? Well, yes po, no. Tama po. Isa po ito sa mga epekto. Although, sa ngayon nga po, major ito na mainly yung papunta po kasi tayo sa tinatawag natin na monsoon break. So, yung monsoon break po, hindi po nararanasan yung habagat sa anumang parte ng ating bansa. Kaya easterlies naman po yung mararanasan. At yung easterlies po, yun po yung mainit at maalinsangang panahon. So, inaasahan po natin within the next few days, even next week po ay magpapatuloy po itong mainit at maalinsangang panahon. Ayun. Ms. Lian, muli, maraming salamat sa inyo sa Pag-asa. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat. Maraming salamat at magandang umaga mga kapuso, si Ms. Lian Loreto, weather specialist po ng Pag-asa. Bantay Panahon! Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Balik tayo sa mga balitaan pa po na may kinalaman sa Senado mga kapuso. Posibleng may koneksyon ang sinasabing banta sa seguridad sa Senado sa 18 nagpakilalang dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico. Yan naman ang sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian base na rin sa ibinahaging intelligence report ng NBI. Posible rin manong armado ang mga manggugulo. Kasalukuyang naka-heightened alert ang Senado at bahagi ng ginagawang paghihigpit ang pagpapatupad ng work from home sa mga kawani. Nakikipag-ugnay na rin ang Office of the Senate Sergeant-at-Arms sa intelligence community para masiyasat ang nasabing banta. Sinusubukan pa naman ng GMA News na makuha ang panig ng kampo ng 18 nagpapakilalang dating bodyguard ni dating Congressman Ko hinggil dito. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Hindi sumipot si dating Congressman Mike Defensor sa tanggapan ng NBI sa kabila ng pagpapasabina sa kanya. Ito ay kaugnay na impormasyong nakuha ng ahensya na pinangakuan umano ni Defensor ng tig 5 milyong piso ang nagpakilalang 18 dating bodyguard ni dating Congressman Ko para tumistigo. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Ko o Ferdinand Topacio na siya pong nagtungo sa NBI mga kapuso para alamin kung may isinasagawa bang investigasyon para sa posibleng kasong kriminal laban sa kanyang kliyente. Hamon ni Topacio sa NBI magsampa na lamang sila ng reklamo o kaso laban kay Defensor para bigyan din ng pagkakataon ng dating kongresista na sagutin ang mga paratang sa tamang proseso. Giit po ni Topacio, hindi na nila kikilalanin pa ang mga susunod na sapina na ipalalabas ng NBI kaugnay ng usapin.
Is there an investigation for a possible criminal offense against my client? Kung meron, alis na ako, mag-file na lang kayo. We are not going to honor another subpoena from the NBI, lalo na kung harassment. Ngayon, kung tingin nyo, you go to court, sabihin nyo in contempt kami, we will prefer our defenses in court. Yan po tinig ni Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni Defensor. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Naghain naman po ng reklamo sa Department of Justice sa Iloilo 1st District Representative Janet Garin laban sa 18 nagpakilalang dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico. Reklamong cyber libel at perjury ang isinampa ni Garin laban sa kanila at kay Attorney Levito Baligod kaugnay ng maleta controversy na iniugnay sa manumalyang flood control projects. Sinabi ng kongresista na ang mga paratang na nakatanggap siya ng mga maletang naglalaman umano ng pera ay naglalayo lamang sirain siya at pigilan sa kanyang pagtupad sa tungkulin bilang kinatawan sa 20th Congress. Nanindigan ng mambabatas na hindi niya kilala ang 18 individual at ang tanging kilala niya ay sina dating Congressman Mike Defensor at Attorney Baligo dulot ng politika. Anya, wala pa siyang natatanggap na kumpirmadong affidavit mula sa mga nag-aakusa kung sino, kailan at saan naganap ang sinasabing paghahatid sa kanya ng pera. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Mga kapuso, marami pa po tayong mga balitang papasadahan pero syempre ilan munang mga paalala. Oras po natin ay alas 4:27. Balitang Balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Super Radio DZBB. Balitang Totoo. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Nananatiling number 1 sa buwan ng Mayo ang GMA Radio. Ayon sa AGB Nielsen Media Research, number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 53.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 59.2% audience share. Hindi kami magsasawang maglingkod sa inyo mga kapuso at kabarangay. Kaya naman lubos ang aming pasasalamat dahil numero 1 kami sa puso niyong lahat. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. Taus-puso po ang aming pasasalamat sa muling pagkilala ng People Management Association of the Philippines sa Super Radio DZBB sa 13th Makatao Awards for Media Excellence. Ginawaran ng special citation ang Super Radio DZBB bilang Station of the Year. Kinilala naman si Joel Reyes-Zobel bilang Best Radio News Program Host at Best Radio Public Affairs Program Host. Itinanghal naman bilang Best News Public Affairs Program ang Saksi sa Double B. Para sa inyo ito, mga kapuso. Pinakamainit at pinakasariwang balita ang ihatid namin sa inyo. Ako naman ang inyong kapuso, Action Man, Emil Sumangil. Ginawaran ng Media Excellence in Radio News Anchoring sa male category sa Laurus Nomilis Media Excellence Awards 2026 ng Lyceum of the Philippines University, Cavite. Emil Sumangil ng Super Balita sa Umaga tuwing Sabado. Maraming salamat mga kapuso. Mga kapuso, ako po si Melo Del Prado. Salamat mga kapuso sa inyong gising at buhay na kamalayan sa mga usapin ng bayan. Magkakapuso tayo mula umaga hanggang gabi, araw-araw. Dahil dito sa Super Radio DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon. Serbisyong totoo. DZBB, Super Radio number 1. Super Radio DZBB, balitang tama. Balitang Totoo. Balitang Balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Balik tayo sa ating balitaan mga kapuso. Oras po natin alas 4:30 po ng umaga.
Ay muli po paalala sa mga kababayan natin. Paulit-ulit po tayong magpapaalala. Sana sa pagising natin, tubig po muna ang ating inumin para po sa ating katawan. At pagkatapos po niyan, makalipas po ng mga ilang saglit, saka na lamang po kayo magkape, magtsaa, magsalabat. O kaya po ay iba pang mga maiinit na inumin. Saktong-sakto. Kung kayo po ay iinom ng mainit na inumin ng mga alas 5 na umaga, kasabay nyo si Kuyang Orly Trinidad. Ayan para mas masarap ang inyo pong inuman. Hindi po nakakalasing Yung mainit po na inumin. Iba talaga ang Pilipino Mainit na ang panahon. Talaga ang paborito, mainit pa rin ang inumin. Inatasan na ng Department of Justice ang NBI para imbestigahan ang pagkamatay ng dalawang basketballista ng Ateneo de Manila University. Ayon kay Attorney Polo Martinez, tagapagsalita ng DOJ, iniutos ng kagawaran sa NBI ang pagbuo ng task force upang magsagawa ng masusi, komprehensibo at patas sa pagsisiyasat sa pangyayari. Kasama rin umano sa alamin ay kung may sapat na batayan para irekomenda ang paghahain ng reklamo sa DOJ. Una nang sinabi ng ina ng isa sa biktima na si Rene Baterbonia na sa ngayon ay hindi muna nila prioridad ang pagkasampa ng kaso at sa halip ay tututukan muna ang burol at libing ng anak. Hindi pa rin umano siya handang makaharap at makausap si Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin. Samantala po sa isang video conference, una na ring sinabi ni Police Colonel Percival Pineda, Acting Provincial Director ng Aurora Provincial Police Office, na asphyxia by drowning o naubusan ng hininga dahil sa pagkalunod ang sanhi ng pagkamatay ni Baterbonia. Batay na rin yan sa medical legal report na kanilang natanggap. Habang patuloy namang sinusuri ang labi ng isa pang manalarong Nigerian na si Divine Adili. Hiniling na rin ng pamilya ni Adili na isailalim sa autopsiya ang labi nito bago ibiyahe pabalik sa kanilang bansa. Ayon sa mga otoridad, walang foul play sa insidente. Yes sir, kasi based on the investigation and the sworn statement po ng biktima ay talagang aksidente po yung nangyari at hindi inasahan. And then wala silang nakitang foul play at bruises after the recovery of the body. Actually sir, yung pong we already retrieved the CCTV footage the rescuers and the RRMO as well as the resort at ito po ay currently undergoing forensic examination. Yan pantinig ni Police Major Lorena Bautista, tagapagsalita at Public Information Office Chief ng Aurora Provincial Police Office. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Susulat umano ang kampo ng yumaong basketballistang si Rene Baterbonia sa Department of Justice para formal na hilingin ang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban kay Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin. Ayon kay Attorney Israelito Torion, hindi ito pamimersonal pero mainam na may ilbo kay Baldwin habang may investigasyon kaugnay ng pagkamatay ni Baterbonia at kapwa student athlete ng Ateneo na si Divine Adili. Hindi rin umano nila sinasabi na may pananagutan si Baldwin. Umaasa naman ang kampo ni Baterbonia na aaksyonan ng DOJ sa pamagitan ng Bureau of Immigration ang hiling na ilbo. Una nang sinabi ng ina ni Baterbonia na hindi pa niya nakakausap si Baldwin kasunod ng pagkasawi ng atleta na nalunod umano sa team building sa Dipaculao, Aurora. Sinusubukan pa rin ng GMA News na makuha ang reaksyon ni Baldwin hinggil dito. Samantala, nakatakda ng iuwi ang labi ni Baterbonia sa Mindanao ngayong araw. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Kasabay po niyan ng patuloy na nananawagan ng hustisya at paglilinaw sa insidente ang ina ng nasawing manlalaro ng Ateneo de Manila University men's basketball team na si Rene Baterbonia. Ayon kay Rovelyn Baterbonia, ina ng manlalaro, nakipag-usap na sa kanila ang ilang opisyal ng Ateneo pero nakukulangan sila sa paliwanag hinggil sa nangyari. Iginit din niya na may pagkukulang sa panig ng unibersalidad kaya't namatay ang kanyang anak. May kulang sa explanation nila. Pero hintayin ko na lang muna yung bang coaches na para ma-explain nila sa akin kung ano talaga ang nangyari. Yung mga info kulang and then kulang yung ano nila sa akin, pagpahibalo ba? Bisa ako nga parents, kulang. Dinig po yan ni Rovelyn Baterbonia, ang ina ng nasawing manlalarong si Rene Baterbonia. Kaugnay nito, nagbigay na ng paunang tulong ang Ateneo sa pamilya Baterbonia kabilang ilang gastusin sa pagpapalibing at pag-uwi ng mga labi nito sa Agusan del Sur na inaasahan ngayong araw. Kasunod naman ang sinapit ni Baterbonia at Adili, naungkat naman ang mga dating panayam sa ilang dating manlalaro ng koponan hinggil sa pagkasanay sa training camp. Sa panayam sa isang podcast, kina Gian Mamuyak
at Tyler Chu noong 2022, tinawag nilang bootcamp ang pagkasanay na kaparehong terminong tumutukoy sa training ng mga recruit ng militar. Sa hiwalay namang podcast na Deadly Training ang tawag dito ng dating Ateneo player na si SJ Bilangel, kung saan ay pinipiga umano ang mga malalaro sa puntong utak na lang ang gagana at hindi na katawan. Tinawag din itong Hell Week ng isa pang malalaro na si Sean Ildefonso. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Sa iba pa pong mga balita mga kapuso, itinakda ng Commission on Elections sa August 29 ang special elections para sa nabakanting pwesto sa Kongreso ng ika-4 na distrito ng Cavite. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, magpupulong sila kasama ang security forces, mga lokal na pamahalaan o ang local government unit at iba pang maahensya sa Cavite hinggil sa isasagawang espesyal na eleksyon. Inaasang maglalabas ang COMELEC ng calendar of activities sa mga susunod na araw para sa petsa ng pagsisimula ng filing of candidacy, campaign period, gun ban at iba pang mahalagang aktibidad para sa botohan. Humihingi rin ng tulong ang COMELEC sa executive branch para sa kailangang 191 million pesos na pondo para sa naturang eleksyon. Sakaling matuloy, magiging manual umano ang eleksyon. Nabatid na mayroong 450,000 na rehistradong botante sa Cavite 4th District na boboto sa nabakanting pwesto sa Kamara matapos patalsikin si Francisco Kiko Barsaga dahil sa disorderly behavior at conduct unbecoming of a House member. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Mga balita pa rin po sa lalawigan mga kapuso, nakuhanan ng drug paraphernalia at patalim ang isang estudyante sa loob mismo ng paaralan sa Talisay City, Negros Occidental. Nangyari yan noong araw na Lunes, unang araw ng balik eskwela. Ayon sa gwardyang rumesponde, nakuha ang mga gamit sa babaeng 12 anyos at nasa grade 7 nang magsumbong sa kanya ang guro. Dinala sa barangay ang bata at doon sinabi na pinatago sa kanya ng pinsan ng mga gamit. Ulila na umano sa ama ang estudyante habang nagtatrabaho naman sa Maynila ang kanyang ina. Dinala na ang bata sa isang reformation center ng Talisay Local Government. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Patay naman po ang isang lola matapos mabangga at magulungan ng truck ang nagbibisikletang lola sa San Fernando, Pampanga. Dead on the spot po ang biktima. Ayon sa pulisya, iniwasan umano ng biktima ang nakaparadang e-bike sa kanyang kanang bahagi ng kalsada at hindi naman napansin ng truck driver ang lola kaya't nahagip ito. Sa ngayon, nagkausap na umano ang truck driver at ang kaanak ng biktima. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Sa iba pang mga balita mga kapuso, naghain ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs laban sa China kaugnay ng floating platform na inilagay sa Bajo de Masinloc. Namataan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang mga istruktura na magsagawa ng low-level flight noong May 28. Ayon sa PCG, hinaras pa nga ng Chinese Navy ang kanilang eroplano. Inulit ang pangharas ng fighter jet ng China noong mag-maritime domain awareness flight ng Coast Guard noong May 30. Sa flight na iyon, namataan ng 6 na Chinese national sa platform. May rubber boat din na nag-install o nagkabit ng antena sa bato malapit sa pasukan ng Bajo de Masinloc. Inabukasan, nakita naman ang 2 service boat na may sakay na mga Chino. Naglipat umano sa platform mula sa Bocana patungo sa loob ng Bajo de Masinloc. Tingin ng National Task Force for the West Philippine Sea, bahagi ito ng pangangalap ng datos ng China sa lugar. Nanindigan naman ng DFA na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc, kaya't Pilipinas lamang ang may karapatang magtayo ng istruktura doon. Sa kabilang banda, iginit naman ng China na kanila ito kaya't may karapatan silang magsagawa ng scientific research doon. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Sumuko naman sa PNP Highway Patrol Group ang driver ng SUV na sangkot sa hit and run sa isa nilang tauhan sa South Luzon Expressway o SLEX. Ayon kay HPG Director Police Brigadier General Romel Batangan, sumuko ang 21 anyos na Indian-Filipino national driver nitong Miyerkules. Pero bago siya sumuko, natuntunang sasakyan na ginamit ng driver sa Antipolo City. Paliwanag umano ng driver, nataranta siya kaya't niya iniwan ang kanyang nabanggang pulis. Hindi rin umano niya sinadya ang pagbangga sa pulis at nag-overtake lamang siya. Sa ngayon, humingi na rin ng paumanhin ng driver kay Patrolman Jeric Ayaay na nagtamo ng minor injury. Samantala, ayon naman kay Batangan, sasampahan ng reklamo ang driver kabilang ang abandonment of one's victim, reckless imprudence resulting in physical injuries at damage
to property. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Ay mga kapuso, marami pa mga balita ang ating pong babalikan at papasadahan. Pero syempre ilan muna mga paalala, oras po natin ay alas 4:40. Balitang Balita sa Double B kasama si Manny Vargas. DZBB, Balitang Totoo. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Sa ikawalong pagkakataon, kinilala ang Super Radio DZBB bilang AM Radio Station of the Year sa Platinum Stallion Media Awards ng Trinity University of Asia. Muling pagkilala ito sa mahalagang papel ng Super Radio DZBB sa pagbibigay ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko. Sa mga estudyante, alumni at mga guro ng Trinity University of Asia, maraming salamat po sa karangalang ito. Mga kapuso, alay namin ito sa inyo. Nananatiling number 1 sa buwan ng Mayo ang GMA Radio. Ayon sa AGB Nielsen Media Research, number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 53.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 59.2% audience share. Hindi kami magsasawang maglingkod sa inyo mga kapuso at kabarangay. Kaya naman lubos ang aming pasasalamat dahil numero 1 kami sa puso niyong lahat. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. DZBB, Super Radio number 1. DZBB, balitang tama, balitang totoo. Balitang Balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Yes sir, kasi based on the investigation and the sworn statement po ng biktima ay talagang aksidente po yung nangyari at hindi inasahan. And then wala silang nakitang foul play at anumang bruises after the recovery of the body. Actually sir, yung pong we already retrieved the CCTV footage. The rescuers and the RRMO as well as the resort at ito po ay currently undergoing forensic examination. May kulang sa explanation nila. Pero hintayin ko na lang muna yung bangkotses na para ma-explain nila sa akin kung ano talaga ang nangyari. Yung mga info, kulang. And then, kulang yung ano nila sa akin, pagpahibalo ba? Bisa ako nga parents, kulang. Mga kapuso, yan po ang magkasunod na tinig. Una ni Police Major Lorena Bautista, tagapagsalita po at hepe ng PIO ng Aurora Provincial Police Office. At ang tinig po ni Rovelyn Baterbonia, ang ina po ng isa sa dalawang estudyante at atleta ng Ateneo na namatay po sa isang insidente ng pagkalunod dyan po sa bahagi ng Dipakulaw sa lalawigan po ng Aurora. Kung masakit pong mawalan ng magulang, masakit mawalan ng kapatid, ng kaibigan, ng katropa, siguro naman mas masakit po na mawalan po ng anak, di ba? Sabi nga po nila ang ating mentalidad tayo pong mga magulang ang makikita at ililibing po ng ating mga anak. Kasi yun po ang tinatawag na ikot talaga ng buhay Pero parang iba naman yata kung ang magulang ang maglilibing po ng kanilang anak. Yung kakwentuhan pa lang nila, ang pinaghihirapan nilang maitaguyod, tapos sa isang iglap, bigla na lamang pong mawawala. Sana po magsilbing aral yung pangyayaring ito sa iba't ibang mga aktibidad ng marami pong paaralan, na marami pong mga academic institution
na tila baga nagkukulang sa issue po ng transparency, na parang may sariling mundo. Na meron pong mga guro, may mga eskwelahan na kung itatrato po yung kanilang mga estudyante o mga atleta, para bong sarili nilang mga ari-arian. Ayan ha. Bakit po natin nasabi yun? Kasi po yung number one, kawalan ng transparency. Yung para bang sumama ka dito, panindigan mo, itong ginagawa namin Kahit po hindi kaya kasi marami tayong kwentong narinig. Napanood ko rin yung sinasabing podcast ng mga dating atleta na meron pang muntik malunod daw po dahil sa hindi marunong lumangoy. Isipin nyo na lang yun mga kapuso. Hindi marunong lumangoy pero pinilit lumangoy. Yun po yung kwento ng mga dating atleta na nakausap po doon sa mga sinasabing podcast na yun. Paano po kung ginagawa rin yan sa iba pang mga eskwelahan bilang bahagi po ng kanilang mga programa na may kinalaman po sa sports? Paano po kung lumalagpas na doon sa talagang kakayanan ng mga bata? Pwede naman talagang itulak para mas mapahusay pa po ng bata yung kanyang sarili. Na kahit po napakahirap na, lalagpasan pa niya ang kanyang limitasyon. Pero hanggang saan? Hanggang saan po? Maghihintay ba tayong may madisgrasya muna bago sasabihin, ay, sobra na pala? At ang pinakamasakit doon syempre, lalo na po sa isang ina, na 9 na buwang dinala yung kanyang anak. Sa sariling sinapupunan, syempre pa. Pagkatapos doon, ilang taon din pinaghirapan. May sakit, inaasikaso. Iiyak, inaasikaso. Nabubuli, inaasikaso. Natatakot, inaasikaso, tapos sa isang iglap, ganun ang mangyayari. Ang bigat, So sana po magsilbing leksyon ito. Wala tayong sinasabing may kasalanan pero baka may pagkukulang. Lalo po doon sa issue ng transparency. Huwag naman sanang ituring ng anumang akademiko, anumang institusyon ang mga estudyante nila o mga tao nila bilang kanila. Lalo po kung medyo nasa murang edad pa o kaya estudyante pa, baka pwede namang ipagpaalam, magkaroon ng koordinasyon sa mga kinaukulan lalo na po sa pamilya. Baka merong kondisyon na hindi inaamin o sinasabi yung bata na maaari pong makaapekto sa kanyang performance na baka alam ng pamilya lalo na ng magulang. Super Radio DZBB Balitang Totoo. Is only recommendatory. It will still be up to the NPCC, the National Price Coordinating Council, to recommend to the President. Gusto talaga natin magkaroon ng basically fighting chance yung ating local rice. So para rin talagang ma-regulate natin yung itong pumapasok ng mga imported. Halos wala kaming kinikita sa imported na rice. Kasi po may price control. Maliit lang po ma'am. Wala po kaming tubo. Nakikiusap kami, sana naman po ma'am huwag nang i-extend. Kasi isa pa po ma'am, yung local rice namin talaga hindi po nagalaw. Kawawa naman po yung mga farmers. Kasi ang tubo lang namin talagang kaunti. Ang dami namin, lalo ito private. Siyempre, ang bayad ng pwesto, katulong, pagkain, lahat. Magbigay sila ng mas mababang presyo. Magiging, kumbaga sa alternative. Taasan ng konti. Leche 50, 55. Pwede. Mag-extend sila. Kapuso po ang tinig, napakinggan nyo una si Assistant Secretary Willie Ann Angsi ng Department of Agriculture at pangalawa po ay tinig po ng ilan sa mga nagtitinda dyan sa bahagi ng Guadalupe Market sa lungsod po ng Makati. Diyan talaga nagkakatalo kasi sinasabi ng DA kumikita naman daw po yung mga rice retailer sa imported na bigas. Pero sabi ng mga vendor, halos wala kaming kinikita. So alin ba? Sino ba talaga? Pero kung pakikigam pa po naman, nililitanya ng mga nagtitinda, ng mga retailer, yung pong mga gastos nila. Ay oo nga naman, di ba? Totoo lang. Kasi kahit pa sabihin mong kumikita mga kapuso ng sabihin ng may kita po na 2 piso. Pagpalagay na 2 piso sa kada kilo. Pero sabi nga ng DA may piso Pero pagpalagay natin 2 piso na kada kilo. Mga kapuso, may mga pagkakataon naman po na hindi nauubos yung supply na bigas o yung biniling bigas para ibenta. Inaabot din po yan ng ilang araw. Minsan inaabot po ng linggo bago na ibebenta, bago na papalitan. May bayad po sa araw-araw sa pwesto. Meron pong bayad araw-araw doon sa mga tao.
may araw-araw din pong gastusin sa plastic. Halimbawa, yung paglalagyan. Kailangan din pong magbayad ng sariling mga gastusin ng mga nagmamay-ari o mga nagtitinda. Ano ang mangyayari? Diba? Saan dadampot ang mga rice retailer para sila naman ay kumita? Sabi nga negosyo po yan. Hindi naman pwedeng ang mga importer lang ang kikita o yung mga middlemen lang ang kikita. So dapat talaga magkaalaman kung ang sinasabi ng Department of Agriculture na kung pagpapasapasahan may kitang ganito o ganyan, baka pwede pong may mga aspeto namang mas makatulong pa sa ating mga nagtitinda. Mahirap naman po kung wala, mga kapuso, di ba? Idagdag na natin, ito masakit pa, mga kapuso. May mga nagtaasan po mga presyo ng produkto, ng pagkain. May mga ibang industries that really are heavily using diesel, especially those that yung sa sardinas, because their fishing boats use diesel, and then of course after this they bring it back to the plant. We've had no price increase for the longest time, and then nagka-price increase lang itong because of the Middle East crisis. But we try to keep it as low as possible. Yan naman po ang tinig ni Trade Secretary Maria Cristina Roque na nagsabi nga po na may mga pagtaas sa presyo po ng ilang mga produkto. Nangunguna dyan yung mga dilatang sardinas na tumaas po ng 50 sentimo kada isang lata hanggang 6 na piso. Grabe, ang laki na itinaas Isipin mo na lamang kung nasa 20 pesos ang isang lata ng sardinas, kung tataas ng 6 pesos, 6, 12, 18, nasa 30%. Ang itinaas, mga kapuso, ang laki ang lupit. Kakalungkot naman. Kaya talagang napakahalaga po na mapatatag natin ang ating lokal na industriya. Saka baka pwede lang yung pong mga pangangailangan natin ay matutukan sana yung pong iba pang mga gastusin para mas makatipid tayo. Yung mga negosyante, matulungan din. Siyempre, kailangan yan Kung tutulungan yung negosyante, sana naman maipapasa nila sa mga manggagawa. Yung benepisyo po na yan na maibibigay ng gobyerno sa mga negosyante, may papasa sa manggagawa at matitikman din po ng mga consumer sa pamagitan po ng bilihin na hindi naman pagkamahal-mahal. Tama ba ako, Mang Luisito Villarreal? Magandang umaga sa inyo kay Mang Saturnino Lauay, Senior. Good morning po. Hi, Ma'am Antonina. Good morning. Oy, Alvin Baltasar. Magandang umaga sa iyo at maraming salamat, pare ko. Si Beverly Balili, good morning din. Si Roel Ventura, magandang umaga po sa inyo. Si Eugenio Tagsip, ayan mula po sa Cebu City, good morning. Gemeng Quito, magandang umaga sa iyo mula sa mga taga Navotas, good morning. Si Mang Hermes Esteban, si Ate Fini Santiago, si Jervin Peñeda, ayan, sa Bagumbong, Caloocan. Sino ba? Si Randy Ran Santisas, nakikinig daw po siya. Maraming salamat. Oy, Oscar! Nasa na ba si Teens? Si Tina Mapagtapat. Ayan Maclaudy Lee, magandang umaga rin. Si Baby Villanueva, magandang umaga. Si Bong ng Kainta. Ayan. Si Jojo Yao, magandang umaga rin sa mga kapuso natin. At iba pang mga kapuso natin nagpadala ng mensahe tulad ni Joven. Sabi ni Kaloy Miranda 5M. Ay, sana lahat mayroong mga ganyan At Abe's Rosalita mula sa General Trias, Cavite, good morning po sa inyo. Sa loob nitong si Sunny Samiliano, good morning din. Ayan si Mang John Mark Naabay sa Aklan. Si Mang Romeo, good morning. Si Divine Kapalad, good morning din. At happy birthday. O nga pala, kay Christian Manyo, happy birthday sa iyo. Ayan Kanya ba itong mga nakita ko sa labas? Hindi ko sigurado hindi umabot Oo. Happy birthday daw Christian. Super Radio DZBB, Balitang Totoo. Mga kapuso, ipinatutupad po ang price freeze sa mga pangunahing bilihin po sa Gensan. Yan po ay tatagal hanggang sa August 7. Bukod pa po dyan, meron din pong ipinatutupad na price freeze sa LPG na 11 kilograms pababa. Sa iba pang mga lugar po sa Mindanao, partikular nga po dyan sa Glan, sa Sarangani at sa Gensan, yan po ay dahil na rin sa epekto pa rin nito pong malakas na lindol. Mga puso natin di mapapagod,
We are also working to very quickly open lahat ng mga daanan para kung kahit saan makapasok na yung mga sasakyan natin, magdala ng tulong, mag-ayos ng mga electricity, ng mga water system at mabilis na ang pagdala ng serbisyo. Pinaabot ko din yung mensahe na hindi natin alam kung kailan mangyayari ang lindol, no? Wala siyang warning. Kaya ang pinaka mabisa na paghahanda panlaban na magawa natin ay yung paghahanda natin na kung ano yung dapat natin gawin kung nandyan na yung lindol. Yan po mga kapuso ang magkasunod na tinig ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Kahit po magkahiwalay, kahit alam nating nagbabanggaan, ang sarap pa rin pakinggan na yung mga leader po natin, sila po yung nagsasalita na may kinalaman po sa mga pagtugon sa mga kababayan po nating nangangailangan. Mas inspiring po yan para sa pagbangon. Bagamat hindi naman po yan ang batayan para tayo ay bumangon, diba? Obligasyon natin yun sa ating mga sarili at sa mga mahal natin sa buhay. Tayo po ay kinakailangan bumangon. Eventually, hindi lang dapat po minamadali. Pero ang maganda po dyan, obligasyon ng pamahalaan na tulungan ang mga kababayan natin na sila po ay bumangon. At kasama po sa mga tulong na ibinibigay at dapat lamang po na ibigay, ito po yung hindi muna paniningil ng amortization para sa housing loan sa Mindanao po na naapektuhan ng malakas na lindol. Ayon kay Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling, ipinag-utos na ito sa Pag-ibig Fund, National Housing Authority, Social Housing Financing Corporation at National Home Mortgage Finance Corporation, mga kapuso. At ito po nag-umpisa ng mamahagi ng relief goods ang GMA Kapuso Foundation sa ating mga kababayan na lubhang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Jensan at Sarangani. Sa mga nais mong magpaabot ng donasyon, mas mainam po na cash donation ang inyong ibigay para mas mapadali ang pagbibigay po ng tulong. Bisitahin lamang ang Facebook page ng GMA Kapuso Foundation para sa detalye ng bank accounts at social media online donation platforms. Kung magbibigay naman po ng material donations, dapat ay hindi po expired at kailangang 6 months mataas ang expiration date ng inyong ibibigay ng mga item. Narito po ang mga pwedeng tanggapin ng GMA Kapuso Foundation, mga kapuso. Bigas, noodles, canned goods, tubig, kape, asukal, hygiene kits, bagong banig, bagong kumot, bagong damit at bagong tsinelas. Pakiusap po sa mga magdodonate. Hindi po tumatanggap ang Kapuso Foundation ng mga gamit na at mga lumang damit at items. Ang GMA Kapuso Foundation ay bukas para tanggapin ang inyong pong mga donasyon mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa kanila pong tanggapan. Yan po ay matatagpuan sa ikalawang palapag ng Kapuso Center sa Summer Avenue, kanto ng GMA Network Drive, South Triangle, Quezon City. Maaari rin pong dalhin ang donasyon sa GMA Kapuso Foundation Warehouse sa 366 GMA Compound, Tandang Sora Avenue, Barangay Culyat, Tandang Sora, Quezon City. Sarado naman po bukas, mga kapuso, ang tanggapan ngayong Biyernes dahil sa holiday para sa Philippine Independence Day, at sa Sabado po muling magbubukas mula 9 a.m. hanggang 5 p.m. ang GMA Kapuso Foundation, mga kapuso. Super Radio DZBB, Balitang Totoo. Ito po sa mga naghahanap ng trabaho, mga kapuso, sa lungsod po ng Tarlac mula 8 a.m. hanggang alas 3 ng hapon sa Bulwagang Kanlahi, Diwa ng Tarlac. 3 kumpanya po ang nag-aalok ng trabaho. Sa abroad po ito lahat, mga kapuso. So sa mga taga-Tarlac yan po, puntahan ninyo. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Dyaryo! Dyaryo kayo dyan! Dyaryo! Dyaryo sa radyo sa Double B. Balitang Balita. Dyaryo sa radyo. Pare-pareho po, mga kapuso, ang banner story ng iba't ibang mga pahayagan, mga dyaryo sa ating pong Dyaryo sa radyo. Ang Manila Bulletin, Philippine Daily Inquirer, Philippine Star, Filipino Star Ngayon at Abante. Pangulong Bongbong Marcos nagpaabot ng tulong pinansyal sa Jensan kasunod ng pinsala roon ng magnitude 7.8 na lindol. Dyaryo sa radyo. Super Radio DZBB, Balitang Totoo. Ay, nandiyan na si Kuyang Orly Trinidad para sa marami pa mga balitaan, mga kapuso. Muli po, ito yung lingkod, Manny Vargas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang umaga at ingat po tayong lahat. Tandaan po, mga kapuso, dito sa DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. 4:59 na. Balitang Balita sa Double B kasama si Manny Vargas.